Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, ayan, bentang-benta ngayon si Thunderbox Galaxy 1000 Lite. Ang daming bumili. Nagkakanda sold out pa. Kahit pre-order, sold out agad mga ka-DIY. So bakit ba? Kasi nga, napaka-legit at sulit naman kasi ng power station na to. Meron na tong 2000 watt-hour battery. And then yung presyo niya 21k lang. Medyo tumaas lang ng konti ngayon, naging 24,699. Pero napakasulit niya talaga mga ka-DIY. Kaso ang problema nga natin, sold out siya, pre-order, pagka pre-order sold out ulit. So marami pong nagtatanong mga ka-DIY, ano bang alternative na pwede nating bilhin na sulit din kagaya ni Galaxy 1000 Lite. Kasi si Blue Yeti at saka si EcoFlow, medyo pricey yun mga ka-DIY. So doon lang tayo sa budgetarian pero quality naman. Bali naghanap ang ka-DIY nyo po ng mga alternative. Isa sa nakita ko ay si Gentai Power 300 watt 314 AH 3.2 volts mga ka-DIY. Ito nagkakahalaga po siya ng 14,999. Kaso maliit lang yung capacity niya at saka yung inverter. Kasi compared natin kay Galaxy Lite, yung 1000 watts natin sa kanya 300 watts lang. So medyo mababa, pang maliliit na load lang to. At saka isa pa na drawbacks niya mga ka-DIY compared kay Galaxy Lite is yung battery. Doble. Ito kasi 2000 watt hours, dalawang 314 AH. Si Gentai lang, isang piraso lang na 314 AH mga ka-DIY. So hindi siya ganon kataas yung specs. Kahit mas mababa yung presyo niya, 10k yung difference nila, no, halos 10k. So ayun nga, dun binawi sa battery capacity mga ka-DIY. Tsaka sa inverter, PV charging natin mas maliit lang din, 200 watts compared natin sa PV charging ni Thunderbox Galaxy Lite 1000 Lite is 600 watts. Sa AC charging, nagdidikit naman sila 400 watts at saka 300 watts. Ang advantage lang nito ay sa display pala, 'di ba? Small OLED tayo dito, may mali tayong display diyan. Kay Gentai, 3 dots lang mga ka-DIY. So, 'yun. Isa pang, pero ang maganda pala kay Gentai mga ka-DIY ay meron siyang UPS function. Si Thunderbox kasi wala yang UPS function. Si Gentai meron siya UPS function mga ka-DIY, 10 milliseconds. At ang isa pa sa kanya na bonus ay meron siyang Bluetooth. So, pwede nyo siyang i-connect sa cellphone para ma-monitor yung inyong power station. So, yun nga lang, mababa yung capacity niya in terms of battery at saka yung inverter niya mga ka-DIY. So, naghanap ako ng iba pa. Ang sumunod nakita ko ay ito, kay POWMR or Flowatt. So, kasi nilalagay nila tong brand dito, Flowatt eh. Pero si POWMR din naman nagbebenta sa kanya mga ka-DIY. Ito maganda to, panglaban talaga to kay Galaxy Lite 1000. Galaxy 1000 Lite, nagkakabaligtad ako mga ka-DIY. Kasi itong si Flowatt, 1000 watts, 314 AH, 6.4 volts. So parehas sila ng inverter at saka battery capacity mga ka-DIY. Kung titingnan natin sa presyo muna, dati yung presyo naman ni Thunderbox is 21k. So parehas lang sila halos. Medyo nag-increase lang ng konti na eh. Medyo nag-increase na kasi si Galaxy Lite, Galaxy 1000 Lite. Siguro dahil sa cost din, tsaka sa demand. So yung inverter nila, parehas na 1000 watts mga ka-DIY. Diba? Siya nga pala, kaya picture muna yung pinapakita ko sa inyo. Hindi pa kasi dumarating. Actually, umorder na ako nito mga ka-DIY para ma-review ko. So, nasa na ba siya? In-order ko siya sa Lazada. Hindi siya available sa Shopee. Itong power station na to mga ka-DIY. Naka-pre-order to. 60 days. Ang tagal, di ba? 60 days. Pero goods lang. Kasi alam nyo bakit? In-order ko siya nung April 13. Ngayon, April 17, kahapon, order pack na siya. So, konti na lang masiship na yan mga ka-DIY. So, hindi ibig sabihin, pre-order 60 days, maghihintay sila ng 60 days bago i-ship. Minsan mas maaga. Kagaya nga nito, order pack na siya. 4 days pa lang yung nakakalipas. So, once dumating to mga ka-DIY, ay syempre, bubuksan at re-reviewin natin kaagad ng todo. Pero ngayon, paper review muna tayo, comparison. Tsaka, ayun,
Pero hindi rin ito yung binili ko ha. May binili pa akong mas mura dyan mga ka-DIY. So pareha silang 1000 watts yung inverter. So nakikita nyo parehas namang 1000 watts yung inverter. Yung battery capacity parehas dalawang piraso na 314 Ah. Kaya parehas na 2000 watt hours yung kanyang capacity. Dito lang sa PB charging. Dito 600 watts. Kay Flowwatt or kay PowMR ay 450 watts. So may konting diferensya lang na 150 watts mga ka-DIY. Pero sa AC charging, dun naman bumawi si PowMR kasi ito 1400 watts daw yung maximum charging niya. Pero syempre malalaman natin yan sa actual. Si AC charging kasi nito ni Thunderbox is 400 watts lang. Tapos ito kasi external charger, may power brick tayo, 'di ba mga ka-DIY? Ito kasing si PowMR built-in AC charger 1400 watts, o 'di ba? Tapos isa pang advantage naman ni Thunderbox, meron siyang USB output, although mahina lang, standard lang. Meron siyang USB output. Si PowMR wala ka pong makikitang USB output, AC output lang po siya, kaya naka-no yung ating USB output. Tapos sa display mga ka-DIY, may OLED display tayo dito kay Thunderbox. Kay PowMR or Flowwatt, 4 na dots lang din. So 25, 50, 75 at 100% yung indicator natin dyan mga ka-DIY. At yun pa, UPS function, dahil nga naka AC charger lang tayo ng external, wala siyang UPS function. Si PowMR meron din, pero hindi niya siya ina-advertise as UPS. Kasi 20 milliseconds siya, mas mataas compared sa normal na UPS na 10 milliseconds. So ang ina-advertise niya lang is EPS lang siya mga ka-DIY. Pero tetestingin din natin if magpi-flicker ba yung ilaw, mamamatay ba yung laptop, mamamatay ba yung computer, kung gagamitin natin siya as UPS. So ayan ay nagkakahalaga ng 20,619 compared natin kay Galaxy 1000 Lite na 24,699. O 'di ba? So halos toe-to-toe yung kanilang specs mga ka-DIY, konting-konti lang yung diferensya sa PB charging. Sa AC charging naman, mas malakas bumawi naman si Flowwatt. USB output, medyo negligible kasi yun tsaka yung DC output dito. Pero yun, meron si Galaxy Lite. Tapos, ayun, sa display, syempre meron siyang maliit na display. Dito LED lang. Pero kung pag-uusapan naman natin yung talagang usable function niya, which is yung battery capacity at inverter, halos parehas na parehas sila mga ka-DIY. Pero hindi ito yung binili ko. Hindi itong version na itong mga ka-DIY kasi meron pa yung pinakasulit na version. Ayan. Ito, si Flowwatt, 500 watt, 314 Ah, 6.4 volts. Ito lang binili ko mga ka-DIY sa Lazada nga, yung nakapack na. Nabili ko to 15,723. Nabili ko nga 15,500 lang may voucher pa kasi yan mga ka-DIY. Anong pagkakaiba nito doon sa isang Flowwatt? Battery, same po siya na 2,000 watt hour. Dalawang pirasong 314 Ah. Ang pinagkaiba lang mga ka-DIY, inverter size. Kasi ito, yung inverter nito 500 watts lang mga ka-DIY. Yung isa 1000 watts. Si Galaxy 1000 Lite is 1000 watts. Ito 500 watts lang mga ka-DIY. Pero sa battery, pareha sila 2000 watt hours. Sa PB charging, same nung isang Flowwatt na 1000 watt, 450 watts din. And yun lang talaga sa inverter at saka AC charging lang nagkaiba. Kasi alam nyo bakit 500, 550? Yung kasing inverter nito mga ka-DIY, dual purpose. Bukod sa inverter / charger. Same board yung ginagamit niya pang charge at saka inverter mga ka-DIY. So malalaman nyo yun, ipapakita ko naman pag binuksan natin siya mga ka-DIY. So ayun, yung difference nitong dalawa, ayan, pagdikitin natin. Yun lang po, yung inverter, ito 1,000, ito 5,000. At saka yung AC charging 1,400, ito naman 550 watts. So hindi ko naman kailangan ng sobrang laking inverter. Below 500 watts lang naman po yung paggagamitan ko. Pwede na yun sa rep, TV,
iba pang ilaw, electric fan, pwede na po yung 500 watts na yan mga ka-DIY. Lalo kung backup lang naman yung paggagamitan nyo dito. So pwede na po yung 500 watts, lalo kung wala talaga kayong budget at gusto nyo ay yung sulit na power station na merong 2,000 watt hours na battery capacity. Yun talaga yung hinahabol ko dito mga ka-DIY yung battery. Kasi 2,000 watt hours, halos 150 AH na 12 volts yun mga ka-DIY, di ba? Malaki na po yan. Kung ikukumpara mo sa presyo niya mga ka-DIY, sobrang sulit na yan. So, ayun. Siya nga pala, may version to na mas maliit pa, yung 9K lang mga ka-DIY. Ayun, dati ko nang nakita yon yung inverter na yon mga ka-DIY. Ito yung 9K lang. Ayan. Ito naman kasi, 1 kilowatt hour lang yung battery. So, isang pirasong 314 AH tapos 250 watts lang yung inverter. So, hindi ko na siya ni-recommend kasi nga, meron naman ito. Konti na lang idadagdag natin From 9.3, 15.7. Tapos, ito pala, ni-review to ni Idol Solar Miner. So, kung gusto nyong i-check yung inverter na to, na kapatid nito, mga ka-DIY, i-check nyo po si ipakita ko sa inyo yung YouTube channel kasi pinapanood ko rin tong si Idol Solar Miner. Siya po mahilig mag-review ng mga power station at battery. Kaya idol natin yan kasi talagang thorough review talaga yung ginagawa niya sa mga power station mga ka-DIY. So nireview niya yan matagal na. Nasaan na ba yun? So ito yung video niya mga ka-DIY tungkol kay Flowatt. Ito nga lang yung mas maliit na version. Pero yung nireview niya kasi yan 8 months ago, wala pa tong version na to mga ka-DIY na mas malaki. Kaya abangan nyo pag dumating to, buksan natin, reviewin natin at siguraduhin natin na sulit talaga yung 2,000 watt hours niya na battery. Pero kung gusto nyong initial makita paano ba siya nagwo-work, pwede nyo pong i-check yung video ni Idol Solar Miner PH. Search nyo lang Flowatt Power Station Third Hand Review. So ito rin yan, kapatid yan nito mga ka-DIY. So abangan nyo, i-update ko na lang kayo once dumating yung ating order. Re-reviewin natin kaagad yan. O, di ba? 16 pa nga yung presyo niya nung binili ko mga ka-DIY. Na voucher ko lang siya ng 15,491 na lang. Pero nung chinek ko yung last price niya, 15,723. So ayun, kung naghahanap kayo ng alternative kay Thunderbox Galaxy 1000 Lite at medyo tight po sa budget, pwede nyo pong subukan ito, si PoMR or Flowatt 500 watts, 314 AH, 6.4 volts power station mga ka-DIY. Para sa akin, isa to sa pinakasulit kagaya ni Galaxy. Sulit na sulit naman to. Pero kung naghahanap ka pa ng mas budgetarian pa, hindi mo naman kailangan yung USB, DC output at digital display, pwede na po si PoMR or Flowatt 500 watts 314 AH. So check nyo na lang mga ka-DIY, ilalagay ko naman yung link nito sa Lazada dyan sa baba ng screen o kaya sa screen mismo, magpa-pop up po dyan sa baba para ma-redirect kayo at ma-check nyo tong power station na to. May mga review na rin pala to. Goods naman yung mga review niya mga ka-DIY. So ayan legit naman yung power station. Ayan ito siya. So medyo malaki naman siya. Mukhang kasya naman yung dalawang 314 AH na battery. Mataba kasi siya mga ka-DIY. Tapos sa likod niya, ayan yung saksakan ng power plug para sa AC charging at PB input natin, naka XT90 na yan. Tapos sa harap, AC output at saka yung LED power button mga ka-DIY. So ayan, hintayin natin dumating at re-reviewin natin kaagad. Ito siya mga ka-DIY. Ayan ang laki niya. Mukhang kasing laki siya ni Galaxy 1000 Lite. Ayun Ayan. So abangan natin mga ka-DIY. Reviewin natin yan pag dumating. So check nyo na lang yung link sa baba. Maraming salamat and thank you for watching.